kaibigan, ay yung planong yon ay hindi naman madalas nagtatagumpay. Tama po ba? Meron tayong plano sa ating mga anak pero bunga ng mga bagay na hindi nating makontrol, na hindi natin inaasahan. Yung plano natin sa ating mga anak, sa ating buhay ay nabibigo. Maski ang isang estudyante na nag-aaral, sa kanyang trabaho o sa kanyang pag-aaral, meron din siyang nais maabot. Meron din siyang plano. Sa mga nagnenegosyo, sa mga nagnenegosyo, sa mga negosyante dyan, kaway-kaway po, di ba? Sa ating bilang mga negosyante, hindi natin pinlano na tayo ay malugi. Di ba? Ang plano natin, tayo po ay magkaroon ng profit, ng kita. Pero, dumarating yung mga panahon, dumarating yung mga pagkakataon na tayo, yung ating negosyo, dumaraan sa pagkalugi. Sapagkat meron tayong mga karanasan na hindi natin inaasahan. Diba? Halimbawa, doon sa mga nagtitinda ng pork products o yung mga produkto galing sa baboy. Hindi naman po natin inaasahan na magkakaroon ng tinatawag na outbreak ng ASF. Kaya tayo, ang plano natin, meron tayong goal, meron tayong gustong maabot na pagdating ng ganitong panahon, meron tayong ganitong kikitain. Pero dumating nga yung panahon na hindi natin inaasahan. Nagkaroon ng ASF. Kaya yung mga nag-aalaga ng baboy na ilang buwan na lang, o isang buwan na lang pwede nang ibenta, nang dapuan ng sakit, lahat ng kanilang mga pagsisikap, lahat ng kanilang mga ginastos para maalagaan, mapalaki yung baboy na yon, nawala. Bakit? Sapagkat kahit gaano natin pilitin na kontrolin ang pangyayari, darating at darating ang panahon at pagkakataon na hindi natin inaasahan. Hindi natin inaasahan. Kaya mga kaibigan at mga minamahal, ang teksto natin sa umagang ito ay mayroon pong kinalaman sa ganitong kalagayan. We as human beings, we as humans, we tend to be a control freak. Di ba? Madalas, tayo po, ang gusto natin, makontrol ang lahat ng mga bagay. Kaya we plan systematically. Tayo po ay nagpaplano ng maayos na pagpaplano. Pero, ang problema nga, may mga pangyayari, may mga karanasan tayo na nagre-resulta upang yung ating pinlano ng matagal na panahon sa isang iglap lang masira. Diba? Kaya dito sa talata natin mga kaibigan, dito sa atin pong teksto in Proverbs chapter 3 verse 5, we are advised, tayo po ay pinapayuhan ng salita ng Diyos na tayo ay dapat magtiwala sa Panginoon. We must trust in our God with all our heart. Sabi ni Haring Solomon dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ito ang pinapayo sa atin ng salita ng Panginoon. We must trust in the Lord with all our heart. Magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso natin at huwag tayong umasa sa ating sariling karunungan, sa ating sariling kakayahan, sa ating mga sistemang nabuo. Totoo, maganda na tayo ay maraming alam. Totoo, maganda na tayo ay organisado sa paggawa ng isang gawain. Totoo na dapat tayo ay magkaroon ng sistema sa isang bagay. Subalit mga minamahal, hindi dapat mawala sa atin ang pagkaunawa at damdaming kaisipan that we must always trust what is God's plan for us.
Dapat huwag mawala sa ating isip, sa ating panunot, na tayo ay mayroong Diyos na may plano din para sa bawat isa sa atin. Kaya ano ang sabi? We must trust in the Lord with all our heart. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa mga pagkakataong ito, mga minamahal, we are going to dive into this powerful truth. We are going to talk about, meditate, what are the truths about this particular verse, and how can we surrender our control and reliance to God. Purihin ng Panginoon. Paano ba natin, mga minamahal, paano tayo makukumbinsi na tayo bilang mga tao ay dapat magtiwala sa Diyos? Bakit kinakailangan na tayo bilang mga tao ay sundin ang panukala, ang payo ng salita ng ating Panginoon na dapat tayo ay magtiwala sa Diyos? Why? Bakit? Bakit? Purihin ang ating Panginoon. Kaya ang unang dahilan, mga minamahal, the first and foremost reason why we must trust God with all our hearts is because of His sovereignty. Dahil doon sa soberanya ng Diyos. Kapag sinabing sovereignty, mga minamahal, o soberanya, this is an act, o ito ay yung pagkakaroon ng higit na kakayahan at kapangyarihan. Purihin ng Panginoon, yaan ang katangian ng Diyos. Trusting the Lord with all our heart means we must surrender our lives to God. Na dapat ating isuko ang ating buong buhay sa Diyos. Every aspect of it. Our plans, our emotions, and even our fears. We must surrender. Bakit? Yun kasi ang pagpapakita ng ating pagtitiwala sa Diyos. Kapag ikaw pala nagtitiwala sa Panginoon, yung buong buhay mo, lahat ng aspeto nito ay ibibigay mo sa Diyos. Ipagkakatiwala mo sa Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Ipagkakatiwala mo lahat ng mga bagay na konektado sa buhay mo. Yan ang buong pagtitiwala sa Diyos. Bakit? Ano ang dahilan? Sapagkat, mga minamahal, ang isa sa mga katangian ng Diyos, siya po ay omniscient. Omniscient. Pag sinabing omniscient, God is all-knowing. God is all-knowing. At hindi lamang po siya omniscient. God is also omnipotent. Pag sinabing omnipotent, all-powerful. Kaya kung tayo man inaasahan at pinapayuhan ng Biblia na tayo ay magtiwala sa Diyos, dapat lang. Bakit? Sapagkat karapat dapat namang pagtiwalaan natin ang Diyos. Una, ang Diyos nakakaalam ng lahat ng mga bagay. We may know something that others don't, but it doesn't mean that we know everything. Meron tayong mga alam na hindi alam ng iba. Pero hindi nangangahulugan na alam na natin ang lahat ng mga bagay. We still have our limitations. Meron pa rin tayong mga limitasyon. Subalit ang Diyos, mga minamahal, ay hindi ganon. Ang Diyos ay marunong sa lahat. Kung kaya't alam niya kung ano ang nagdaan, alam niya kung ano ang kasalukuyan, at alam niya rin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Purihin ang Panginoon. Kaya kung tayo man binapayuhan ng salita ng Diyos na tayo ay magtiwala sa Panginoon ng buong puso sapagkat tayo, mga kaibigan, ay mayroong higit na kapanatagan na ang Diyos ay nakakaalam ng mangyayari sa atin sa hinaharap.
Alam ng Diyos kung ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap. Kapag ang isang tao may kakayahan na makita ang future, hindi ba magtitiwala ka rin sa kanya? Kapag sinabi ng taong yun, ito yung tatama sa loto, yung number na ganito, dahil meron siyang kakayahang makita ang hinaharap, magtitiwala ka. Bakit? Sapagkat meron nga siyang kakayaang manghula. Naaalala ko tuloy si Madam Auring. Kilala niyo po si Madam Auring? Kilala niyo po si Madam Auring. Si Madam Auring, mga minamahal, siya po ay isang kilalang manghuhula nung 90s. Celebrity yun dati. Lahat ng mga artista noon nagpapahula kay Madam Auring. Bakit? Sapagkat yung kanya daw mga hula ay nagkakatotoo. Yung kanya daw mga binabanggit, lahat nagkakatotoo. Kaya meron silang pagpaniniwala sa kanya. Mga minamahal, ang Diyos ay gayon ang katangian. Ang tao pwede pang magkamali yung kanyang hula eh. Subalit ang Diyos hindi. Bakit? God is omniscient. Kayang alam, hindi lang kaya, alam talaga ng Diyos kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ano ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng mga awit sa kapitulo 103, ang talata po ay siyam, in the book of Psalms chapter 103 verse 9. Purihin ang ating Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito. Aklat po ng mga awit sa kapitulo 103, ang talata po ay siyam. Praise the Lord. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. 19, verse 19. The Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ang Diyos, mga minamahal, hindi lang po siya omniscient. Hindi lang siya omnipotent. God is also faithful. Tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Maaaring ang ibang tao pwedeng masabi ng kanilang kapwa, tapat, totoo itong taong ito. Hindi ito nagsisinungaling. Subalit, mga minamahal, kung mayroong mga taong nababanggit na sasabihan ng tapat, higit ang katapatan ng Diyos. Higit ang katapatan ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal at mga kaibigan, kung tayo man ay mayroong pagtitiwalaan, kung mayroon tayong nararapat bigyan ng ating buong pagtitiwala, walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga ang banal na kasulatan palagi tayong pinapaalalahanan. The Bible constantly reminds us time and again that God is faithful to His promises. And He is not only capable, but also willing to fulfill His promise to us. Praise the Lord. Ang Diyos pala hindi lang tapat, kundi gusto niya rin. Willing din ang Diyos na ang lahat ng kanyang mga binabanggit at lahat ng kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin, kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon, ay kanyang ipagkaloob at iparanas sa atin. Purihin ang Panginoon. Hindi tayo pinagkukulang ng Diyos. Hindi tayo nais ng Panginoon na manatiling kulang sa lahat ng mga bagay na meron tayo, kundi ang nais ng Panginoon, maging karanasan natin ang kasaganaan. Maging karanasan natin na ma-provide ang bawat ating mga pangangailangan. But we must play our part. We must do our part in the bargain. May kasunduan yon, mga kaibigan. Purihin ng Panginoon. Ano yon? Gagawin ko ito. But you must trust me.
Gayang gawin ng Diyos ang lahat ng mga bagay na mabuti para sa atin, subalit kinakailangan nating ibigay ang ating buong pagtitiwala sa Panginoon. Sabi dun sa talata, with all our hearts, buong puso, walang katiting na pag-aalinlangan. Purihin ang ating Panginoon. Ano pa ang binabanggit dito sa aklat ng Deuteronomy? Chapter 7, verse 9. Deuteronomy, chapter 7, in verse 9. Dito mga kaibigan, ay pinapaunawa ng salita ng Diyos kung ano at kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. In verse 9, sabi ng salita ng Panginoon, know therefore that the Lord your God is God. He is faithful, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Purihin ang ating Panginoon. Ang Diyos pala tapat. Tapat sa atin. At ano ang sabi? He is faithful, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. So if we choose to keep God's commandments, if we choose to love God, to trust in God, 10 times or maybe 100 times more, God will prove that He is more faithful than us. Ganyan mga kaibigan ang katangian ng Diyos. Na hindi lamang po sa iisang tao, kundi sa henerasyong darating, ang pagtatapat at ang kabutihan ng Panginoon kung ating nanaisin at kung ating pipiliin na magtiwala sa Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, sa banal na kasulatan, maraming mga halimbawa ang binanggit ng salita ng Diyos. Maraming mga halimbawa ang binanggit ng salita ng ating Panginoon upang ipakilala ang iba't ibang mga tao sa iba't ibang mga henerasyon at kung ano ang kanilang naging karanasan nang sila ay magtiwala sa Diyos. Sa aklat ng Hebreo sa kapitulo 11, ang talata po ay 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Doon ay binanggit ang bawat mga taong may lubos na pagtitiwala sa Panginoon at kung paano pinatunayan ng Diyos ang kanyang kakayahan, kung paano sinuklian ng Diyos yung kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Basahin po natin yan. In the book of Hebrews, chapter 11, verse 1, up to the following verses. Purihin ang ating Panginoon. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Hebreo? Sa kapitulo 11, ang talata po ay 4. Purihin ang Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, by faith, Abel brought God a better offering than Cain. By faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings, and by faith, Abel still speaks even though he is dead. Ang isang halimbawa ay si Abel, yung kapatid ni Cain, na unang biktima ng murder. Sapagkat siya ang unang taong pinatay at ang unang mamamatay tao ay si Cain, nang kanyang patayin ng kanyang kapatid na si Abel. Si Abel ay maagang nawala sa lupang ito. Subalit, kahit sabihin na siya'y maagang nawala, yung kanyang gawa, yung kanyang naging halimbawang ipinakita, hanggang ngayon ay ipinapangaral at itinuturo sa atin. Bakit? Sapagkat siya'y nasumpungan na may pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos.
na gayon din si Abraham, yung tinatawag na ama ng pananampalataya. Abraham was an old man that seeks and always looks forward to having a son. Si Abraham ay isang matandang lalaki. Nung siya ay tinawag ng Panginoon, nung siya ay kinausap ng Diyos, 75 years old. Nung siya ay pinangakuan ng Panginoon, siya ay 75 years old. Ano ang sabi? Ano ang sabi sa kanya ng Panginoon? Ang iyong lahi ay magiging gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa dagat. Subalit nung panahon na ito ay tanggapin ni Abraham, matanda na siya. At yung kanyang asawang si Sarai o si Sarah ay lipas na sa panahon na pagkakaroon ng kanyang period. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng magkaanak. Subalit, yung pangako ng Diyos, pinanghawakan ni Abraham. Pinanghawakan ni Abraham. Purihin ang ating Panginoon. At after 25 years, pagkatapos ng 25 taon, hindi lamang po isang taon ha, hindi lang 5 taon, 25 years niyang hinintay yung pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako na siya'y bibigyan ng anak. At siya'y binigyan ng anak. Nagbuntis pa si Sarah. Anong taon si Sarah noon? 90 years old. Isipin niyo yun? 90 years old, nagkaroon pa ng anak si Sarah. At si Abraham, 100 years old. Ano yan? Ang kakayahan at ang kapangyarihan ng Diyos. Pero bakit nangyari? Sapagkat nasumpungan sila na nagtiwalang buo at walang pag-aalinlangan sa Panginoon. Kaya tayo mga minamahal, we are being encouraged that we must trust God because of His all-powerful and all-knowing character. Ang katangian ng Diyos, siya ay marunong sa lahat. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, walang imposible sa Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ito ang unang dahilan kung bakit nararapat tayong magtiwala sa Diyos. Pangalawa, sabi ng banal na kasulatan, why must we trust God? Why must we put our trust in God? Second, beloved, is because of our human understanding. Our human understanding is limited. Limitado, kulang yung ating alam. Kahit sabihin mo na sobrang runong mo na, even though we think we know everything in this life, kahit sabihin natin na tayo ay magaling, mahusay, we have gained and gathered so many awards all throughout our lives because of the ability that we have, because of the leadership skills na meron tayo. Pero mga minamahal, it doesn't hide the fact that we are still limited. Tayo po'y limitado, kulang. Ang ating kakayahan, ang ating karunungan, ang ating pagkaunawa, limitado pa din. Kulang pa din. Kung kaya't kinakailangan natin na mayroon tayong pagkuhanan. Kinakailangan natin na mayroong tumulong sa atin upang tayo, mga minamahal, ay magkaroon at magkaroon ng gabay at makapagpatuloy sa isang matuwid at maayos na paraan ng pamumuhay. At yon, mga minamahal, ay walang iba kundi ang Diyos. Sapagkat bilang mga tao dumarating sa atin na tayo nagplano na ng maayos. Meron na tayong ginawang sistema. Pero yung pagiging tao natin pumapasok.
Ano yung bahagi ng ating pagiging tao na madalas nagiging dahilan kung bakit tayo nabibigo? Yung ating emosyon. Diba? Hindi mo maiaalis yan sa buhay ng isang tao. Yung kanyang emosyon. Pag siya nagalit na, pag siya nalungkot na, pag siya nawala sa mood, ano mangyayari? Yung magandang plano, yung magandang routine, yung magandang sistema, nasisira. Hindi ba? Kahit ang isang tao, sabihin mo na nag-training na ang isang atleta, kahit sabihin mo na nag-training na ng matagal, subalit kapag dumating yung limitasyon ng pagiging tao, yung kanyang training nababaliwala. Bakit? Sapagkat dumating ang limitasyon. Dumating ang pagiging tao. This only proves the truth that we are always limited. That's why we tend to fail. Kaya tayo bilang mga tao, nakakaranas tayo ng mga kabiguan. Kahit sabihin mo na meron na tayong mga plano. Subalit mga kaibigan at mga minamahal, nananatili ang katotohanan. Tayo po ay kulang. Tayo ay kulang. Kaya ano ang sabi sa aklat ng Kawikaan? Sa Kapitulo 14, ang talata po ay 12. In the book of Proverbs, chapter 14, in verse 12. Purihin ang ating Panginoon. Sabi ng salita ng ating Panginoon, 14, verse 12. There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. There is a way that seems right to a man. Merong daan na parang matuwid sa tao. Subalit ang dulo at ang wakas pala nun, kapahamakan, kamatayan. Meron tayong mga sistema, meron tayong mga paraan na akala natin approve, okay. Pero hindi pala yun magre-resulta ng tagumpay. Yun pala magre-resulta ng kabiguan. Bakit? Limitado nga yung ating kakayahan eh. But unlike us, God always see the big picture. Nakikita ng Diyos yung mas malawak na perspective. Yung ating pagtingin, limitado lang, hanggang dito lang sa abot ng ating paningin. Subalit ang paningin ng Diyos, 360 degrees. Kung kaya't siya nakakagawa at nakakaalam ng mas maayos at mas magandang paraan. Mas maayos at mas magandang paraan. Bakit? He has a wider view than us. Dahil ang pagtingin natin limitado, mga minamahal. God sees the bigger picture. While we see life in fragments, God sees the whole plan. Yung nakikita natin mga kaibigan, part lang yun ng bigger plan ng Diyos para sa atin. Parang jigsaw puzzle, di ba? Ang jigsaw puzzle, mga minamahal, yan po ay isang laruan ng mga bata na kinakailangan mong pagdikitin ang mga pyesa para mabuo ang isang magandang larawan. Tayo ang nakikita lang natin, mga minamahal, pyesa ng jigsaw. Pero ang Diyos nakikita niya yung buo, yung kabuuan ng puzzle na yun. Bakit mga kaibigan? Nananatili ang katotohanan. God is all-knowing. God is all-knowing. At yung sistema ng Diyos, hindi katulad ng sistema natin. In the book of Isaiah, chapter 55, verse 8 to 9, the word of the Lord states that, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord." Yung aking
pag-iisip ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo. At yung aking daan ay hindi katulad ng daan ninyo. Mas mataas ang kaalaman at ang karunungan ng Diyos kaysa sa atin. Kaya mga kaibigan, we are always encouraged that we must trust God's plan. Diba? Sa atin, nung panahong tayo ay nag-aaral, sino ang ating pinagtatanungan ng mga bagay na hindi natin alam? Di ba yung kaklase natin na matalino? Yung kaklase natin na nasa honor? Di ba? Tinatanong natin sa kanila, uy, paano ba to? Kasi hindi ko alam eh. Di ba? Sa atin mga minamahal, since we are limited in our understanding, we must always ask the guidance of the one who understands it all, and that is God. Dahil limitado yung ating kakayahan, limitado yung ating pagkaunawa, dapat palagi nating hanapin at palagi nating hingin yung payo. Palagi tayo dapat magkaroon ng damdamin na magpaturo kasi gusto mo ngang matuto. Diba? At kanino ka magtatanong? Doon sa marunong sa lahat. Dilit iba ang Diyos. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, uulitin ko po ulit, we must trust God with all our hearts. Bakit? We are limited in our understanding. Limitado tayo sa ating mga kakayahan. Limitado tayo sa pagkaunawa, mga minamahal, sa mga bagay sa buhay na ito. At pangatlong dahilan, why must we trust God with all our hearts? Third, friends, trusting God's plan leads to peace and clarity. Kapag ikaw ay magtiwala sa plano ng Diyos, hindi ka na mag-aalala. Sabi sa banal na kasulatan, sa aklat ng Kawikaan, sa kapitulo 3, ang talata po'y 6. In the book of Proverbs, chapter 3, verse 6, anong sabi ng salita ng ating Panginoon? In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Lahat ng iyong daan, lahat ng iyong mga gagawin, ay ipagkatiwala mo sa Diyos at Kanyang itutuwid ang iyong landas. Kaya kapag tayo pala magtiwala sa Diyos, mga minamahal, pag tayo ay magtiwala, mga kaibigan, sa mga bagay na nais ng Diyos, sa mga bagay na ipinapagawa ng Diyos, hindi na tayo mag-aalala. Bakit? Sigurado tayo na yun para sa ating ikabubuti. Makakasigurado tayo na kapag ating sinunod yung mga bagay na ipinapagawa ng salita ng Diyos, hindi tayo mapapahamak. Totoo, minsan hindi madali. Pero, mga kaibigan, may kasabihan nga, no pain, no gain. Di ba? No pain, no gain. Kung ikaw ay hindi makakaranas ng kahirapan, wala kang tatanggapin. Tama ba? Yan ang sinasabi ng mga nag-e-exercise at nag-gym. No pain, no gain. Kaya sa atin mga minamahal, totoo, it's not easy to obey God's will. Hindi po madali na tayo ay sumunod sa kalooban at sa kagustuhan ng Diyos. Pero hindi naman din po sinasabi na imposible na tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi naman po sinasabing imposible. Ang sinasabi, hindi madali. But we can. Pwede. Kaya nating sumunod. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, pag sa panahon na atin pong mapagdesisyonan na piliin, sundin, gawin ang mga bagay na ipinapagawa at ang ipinapasunod ng Diyos, mga minamahal at mga kaibigan, it will bring us peace.
magbibigay ito, magriresulta ito ng kapayapaan sa ating mga buhay. Sapagkat mga kaibigan, ang pagtitiwala at ang pagpapasakop sa kagustuhan at sa kalooban ng Diyos, ito ang gagabay sa atin. When we submit our lives to God, God promises to guide our steps. He is a good shepherd who leads us to the right paths. Kapag pala tayo mga minamahal, nagpasakop tayo sa Diyos. Kapag tayo ay sumunod, isinurrender natin ang kontrol ng ating buhay sa Diyos. Dadalhin tayo ng Diyos sa isang maayos na paraan ng pamumuhay. Hindi tayo dadalhin sa baku-bako. Dadalhin tayo doon sa lugar na kung saan makakaranas tayo ng mabuti. Makakaranas tayo ng kasaganaan. Makakaranas tayo ng kapayapaan. Kaya kung tayo man, mga minamahal, ay may pipiliin, we must choose like Joshua did. Si Josue, nang siya ay nakikipag-usap sa mga taga-Israel, ang sabi niya, "For me and my house, we will serve the Lord." Ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. Tayo mga kaibigan, dapat maging gayon pala ang ating maging damdamin. We must choose to live and serve and surrender to God's will. Dapat pala tayo ay magpasakop, magsumuko sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Pangalawa, ang plano ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. God's plan is always for our benefit. Hindi po nagpaplano ang Diyos na masama para sa atin. In the book of Romans chapter 8 verse 28, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Purihin ang ating Panginoon. God's plan is always for our good. Para sa ating ikabubuti, kahit parang minsan hindi. Kahit parang minsan hindi. Kahit parang yung mga pinagdadaanan natin habang tayo ay sumusunod sa Diyos, parang negative. Nagpapahirap sa atin. But at the end of the day, mga minamahal, yung resulta nun ay para tayo'y maging mabuti, maayos, payapa. Purihin ang ating Panginoon. Kaya nga mga kaibigan, bunga nito, dapat maunawaan natin na tayo ay hindi dapat magkaroon ng pag-aalala. Normal sa atin na tayo ay mag-alala. Diba? Pag tayo walang makain, pag tayo walang benta sa ating mga pagtitinda, hindi ka ba mag-aalala niyan? Yung katabi mo, ang dami ng benta, ikaw wala ka pang benta. Hindi ka ba mag-aalala niyan? Lalo pa kung ang iyong tinda ay inangkat mo lang sa ibang tao na kinakailangan maibigay mo agad yung halaga ng inangkat mo. Diba? Hindi naman pwede na nag-angkat ka tapos walang babalik doon sa pinagkuhanan mo ng iyong tinda. Hindi ka ba mag-aalala niyan? Mag-aalala ka. At normal sa atin yun. But, mga kaibigan, hindi po nangangahulugan na dapat maging gayon tayo palagi. Hindi po normal na tayo ay palaging nag-aalala. Kaya ano ang sabi ng salita ng ating Panginoon? Sa aklat ng Filipos, sa Kapitulo 4, ang talatay 6 hanggang 7, huwag kayong mag-alala. Don't be anxious about anything. Don't be anxious about anything.
Huwag kayong mag-alala. Purihin ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat mga minamahal, ang Diyos ay may kakayahan na punuan ang bawat ating mga pangangailangan. God is able to supply all our needs. God is able to provide all the things that we lack. Purihin ang ating Panginoon. Kaya atin pong basahin dito sa aklat ng Filipos. Sa Kapitulo 4, ang talata po ay 6 hanggang talatang 7 in the book of Philippians, chapter 4, verse 6 to 7. Purihin ang ating Panginoon. Ang sabi ng salita ng ating Panginoon, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Huwag tayong magulumihanan, kundi magtiwala tayo sa Panginoon. Hingin natin ang gabay at ang tulong ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga pananalangin. Bakit? Sapagkat sa pagtitiwala natin sa Diyos, yung puso natin na nag-aalala, yung isip natin na puno ng mga bagay na hindi natin makontrol, papayapain ng Diyos at sasabihin ng Panginoon, anak, nandito ako. Anak, nandito ako. Kapag ang isang bata ay mayroong kailangan at hindi niya yun matanggap, ang ginagawa niyan, umiyak. Hindi yan tatahan hanggat hindi niya natatanggap yung kanyang pangangailangan. Kailan lang yan tatahan? Kapag sinabi ng anak, kapag sinabi ng kanyang magulang, anak, tahan na. O, eto na yung gusto mo. Diba? Eto na yung gusto mo. Pero minsan, yung gusto ng anak, kahit gaano ang iyak, hindi ibinibigay ng magulang. Bakit? Sapagkat alam ng magulang, makakasama sa kanya yun. Diba? Kapag ang isang bata humihingi ng kutsilyo, kahit gaano ang iyak ng batang yan, hindi ibibigay ng magulang yan. Bakit? Alam kasi ng magulang, kapag yon ay binigay niya, pwedeng masaktan yung kanyang anak. Sa ating mga kaibigan, meron tayong mga pangangailangan na para bang hindi natin agad natatanggap, sapagkat maaaring yung bagay na yun hindi pa para sa atin at hindi talaga pwedeng ibigay sapagkat tayo'y mapapasama at mapapahamak. Diyan ipinapakita na ang Diyos ay marunong sa lahat. Bakit? Ang nakikita lang natin ito, gusto ko ito. Pero ang nakikita ng Diyos, yung magiging resulta kapag meron ka nun. Ganyan karunong ang Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan at mga minamahal, patuloy po tayong magkaroon ng ating lubos na pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, surrendering control to God brings peace and freedom in our hearts from anxiety, from thoughts that separates us, and always pulls us from obeying the words and the will of God. When we trust God, we are released from the burden of having to figure out everything. Hindi na po tayo inaasahan na dapat alam mo na ang lahat. Dapat maging perfect ang lahat. Pag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos at alam mo na ang ginagawa mo ay bagay na ayon sa kagustuhan at sa kalooban ng Diyos, hindi ka ngayon mag-aalala na ito ay papalpak. Bakit? Sapagkat alam mo, mayroong Diyos na magbibigay at gagabay sa iyo. Amen.
Purihin ang ating Panginoon. Paano kapag yon hindi pabor doon sa gusto mo? Ibig sabihin, hindi talaga yon para sa'yo sapagkat may bagay na ibibigay sa'yo ang Diyos na iba, na mas maganda at mas maayos. Kaya palagi nating sikapin, mga minamahal, na tayo ay magtiwala sa Diyos, na tayo ay magpasakop sa kalooban ng Diyos. Our limited understanding will not suffice to gather and to understand all the things, to control all the things in our lives. Nangangailangan palagi tayo ng gabay at tulong ng isang nilalang na mas mataas at mas marunong sa atin, dilit iba ang Panginoon. Kaya, mga minamahal, ating ipagkatiwala o ating ibigay ang ating buong pagtitiwala sa Diyos at doon sa kakayahan ng Diyos. Tayo po'y saglit na manalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa iyong biyaya at pagpapalang ipinagkakaloob. At tulungan mo, Panginoon, na ang amin pong mga kaibigan na iyo pong kinilos o iyo pong binigyan ng pagkakataon upang makapakinig ng iyong mga salita ay patuloy mo pong pagpalain sa kanilang mga napakinggan. Mag-akay ito upang higit po nilang makita ang pangangailangan ng aming pagbibigay ng buong pagtitiwala at pagpapasakop sa iyong banal na kalooban. Salamat po, Ama, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming mapagpakumbabang hiling at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya muli, mga minamahal at mga kaibigan, kami po ang inyo pong mga lingkod, ang inyo pong mga kaibigan sa Panginoon, nakabahagi po ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. At ngayon po ay pansamantalang nagpapaalam po sa inyo at muli ay nag-iiwan po ng isang maganda at ng isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Purihin po ang ating Panginoon at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Praise the Lord. God bless po. Shout out nga po pala kay Brother Romeo Suni. Siya po ay nagpa-shout out nung nakaraan sa nakaraan po nating live. Hello po kung sino man po yung nanonood. God bless you po. Till next time po, nood po kayo ha. God bless po.